Yun ay isang pagpalang araw po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating pong mga ka-business, sa mga kapapid dyan, sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Taong Gala, mga idol. At sa araw na ito, magbibigay lang ako ng aking opinion. Ano po? Dito po sa pagkikita ni Daddy Frankie at ni Ka-Business. Ito po mga idol ay sa kadahilanan na may mga ibang tao na nabigyan ito ng negatibong impression, negatibong opinion din ano po. Kaya po ito po yung ating tatalakayin. Samahan niyo ako mga idol ano po paghimay-himayin natin. Samahan niyo ako hanggang sa dulo upang sa ganun ay mas mapaabot natin ano po ang ating opinion sa bagay nito. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, hiling ko sanang pindutin mong subscribe button at suportahan po natin mga idol. Palambing lang ano, Ka-Business Official, Ka-Business Family, si Papa Dens, ganun din po si Mrs. Ka-Business. Ayan. At syempre, ang inyong abang lingkod. So, bueno, ito po mga idol. Nagkaroon po ng pagkikita, no? Hindi inasahang pagkikita si Daddy Frankie at si Ka-Business. Ito po ay dahil sa dumaan po si Ka-Business na nagbablog si Daddy Frankie about po kay Bong. Ito po si Bong, yung Bong to, ano po, yung pangalawang Bong na nakita ni Mr. Ka-Business. So, dahil dito, pinaulit-ulit ko po mga idol ang video. Inulit-ulit ko po ang video, inanalyze ko po ang video kung meron nga bang nagawang foul si Ka-Business. Sa akin pong pananaw at sa akin pong pag-analyze, wala naman pong foul, wala naman pong negative na ginawa si Ka-Business kasi nag-antay nga po siya until such time na matapos sila Daddy Frankie. And then nung natapos ay kinausap si Daddy Frankie, nag-usap sila ano po, at sa pagtatapos nga po, sabi nga ni Daddy Frankie sa kanya ay subukan namin dalhin ano sa shelter, and then sabi niya sana magkita pa tayo ulit. So maganda po ang pag-usap nila doon. Kaya po para sa akin ay wala pong negatibong nangyari. Ano po, kung sasabihin na hindi nirespeto at iginalang ang vlog ni Daddy Frankie ni Mr. Ka-Business, I do believe walang ganun kasi nag-antay nga po sila sa side. And then, kung titingnan po natin mga idol at malalaman natin, si Daddy Frankie po mga idol at si Ka-Business ay meron silang common denominator dahil pareha sila related doon po sa Kalingap. Parehas po yan. Ako po mga idol, bago pa man ako mag-reactor sa Ka-Business, ay nasubaybayan ko na po ang buhay ni Daddy Frankie. Actually, ito pong si Daddy Frankie nung nag-uumpisa pa lang, nag-iikot ito sa lugar nila. Ano po? Nag-iikot ito sa lugar nila. Dala ang saging na saba, ano po, itlog, at kape. Yan po ang unang pamamaraan ng pagtulong ni Daddy Frankie. So, ayan binibigyan ko lang kayo ng background pagpapatunay na nakasubaybay ako kay Daddy Frankie. Kaya ho nung sinabi narinig ko po mula po sa mga ilang kritiko na tila hindi daw nirespeto ni Ka-Business, ang pagkikitang yun ay ni-review ko, tiningnan ko, at para sa akin wala naman pong masama doon. Ano po? Bagamat mga idol, sinasabi natin na maliit o malaki man ang pagtulong, as long na ito po ay pagtulong, so parehas po ang value. Ano nga ba ang tinutumbo ko rito? Si Ka-Business po mga idol, ang unang nakakita kay Bong noon pa man. Kaya nga lang, ang pamamaraan ni Ka-Business ng pagtulong ay inalam niya muna kung sino ang mga relatives ni Bong, di po ba? Kung sino po ang mga kamag-anakan nito. Hindi po agara, although inano ni Ka-Business na sumama sa kanya, pero hindi po nadala si Bong, hindi po sumama. So, wala namang choice si Ka-Business kundi hayaan pansamantala si Bong. Kasi po, di naman pwedeng pilitin ang tao. Ang pinakamaganda rito, along the way, habang nasa lansangan si Bong, ay nasagap naman ito ni Daddy Frankie. So ano po ang masama doon? Ako para sa akin, walang problema doon. Walang masamang tinapay kasi parehas naman nasa pagtulong. Kasi para sa akin, hindi dapat napagsabungin ang dalawang taong ito. Kasi mayroon silang malalim na relationship at malalim din ang kanilang pinagmulan. Ano po? Kaya ho mga idol, masasabi ko na walang masamang nangyari o walang ginawang foul. Ano po si Ka-Business doon po sa senaryong 'yon.
So ito na nga po mga idol, balik tayo dun sa kwento. Dinala na nga po si Bong po ano po ay ni Daddy Frankie. Para sa akin, maganda pong implikasyon yun kasi una, si Daddy Frankie po ay may established na shelter. Ano po, meron na po siyang established na shelter, doon po niya dinadala ang mga katulad ni Labong, doon po niya pinapagaling. So magandang impact yun. Bakit? Ito po mga idol ay may posibilidad na mas magbigay pa ano po, ng karagdagang idea ano po, kay ka-business kung paano mas paiigtingin ang kanyang pag-vlog. Ito po, suggestion ko. Hopefully, sana ay makapagbigay din naman ito ng pananaw kay ka-business ano po, na mainam ho ang tanitong sitwasyon na mayroon kang paglalagakan lagi ng iyong natutulungan. Kasi mabilis po ang proseso ng pagtulong and at the same time po mga idol na aalagaan. Alam naman natin kung dinala, ipagpalagay natin dinala si Bong sa bahay nila ka-business, hindi po natin kahit tayo man po kasi ang problema lang ka-business kasi ang shelter niya ay doon sa bahay nila or doon po mga idol sa doon po sa kanyang palkon pero may mga nakatira doon, so parang para sa atin is mahirap talaga ang strategy kung paano gagawin. Pero sa ngayon, malaking impact yan para kay ka-business kung paano niya paigtingin ang larangan ng pagtulong. Kaya lang, para sa akin, hindi dapat ikumpara ang dalawang ito kasi magkaibigan po ito. Magkaibigan po sila at hindi din dapat po, hindi rin sila pwedeng parang pagsabungin ng mga idol, bigyan ng intriga. Kasi mabait po sila. Siguro ganun lang. Kasi ito pong komento mga idol na sinabing hindi narespeto at ginalang si Daddy Frankie, parang para sa akin, sorry to say, pero ito po yung opinion natin. At bilang isang reactor, siyempre, ako naman, tinitingnan ko yung pag-analisa na meron nga bang foul na nagawa si ka-business. Para sa akin, wala po Wala naman. At ganoon din po si Daddy Frankie, wala po siyang nagawang foul. Kasi silang dalawa, ang hangad lamang po nila ay matulungan. Ayun, kung si Daddy Frankie ang nagwagi at nadala niya sa shelter si Bong, wala problema doon. At least masisiguro din natin mga idol na mayroon talagang kasiguruhan na masasayos din si Bong. If in case si ka-business naman ang nagdala, wala din problema doon. Kaya nga lang mga idol, ang problema lang doon, kung si ka-business naman ang nagdala, ang followers naman po ang mag-iisip na, paano kaya gagawin ni ka-business yung gayong, siyempre mayroon siyang pamilya, di po ba? At kung ilalaga kayo sa bahay niya, paano ang gagawin ng ganyan klaseng system? Di po? Unlike Daddy Frankie na may shelter po siya. So ito po mga idol, kasi nakita natin, kayo po, panoorin niyo po at paki-comment nga po mga idol kung may nalabag nga ba si ka-business dito. Pero para sa akin, walang nangyaring ganyan. At para sa akin, ay magkaibigan ang dalawa. Pareha sila nasa linyada ng pagtulong. And hopefully, ako, dinadalangin ko na sana one of these days muling magkita sila at pag-usapan nila ay magkumustahan sila kung ano nga bang nangyari kay Bong. Saan man mapuntang kamay si Bong, mga idol, ito po si Bong to wala po tayong ako po, para sa akin ay hindi ko po questionin yun. Bakit? Dahil ang layunin po ng bawat isa ay matulungan. Ang pagkakaiba nga lang, ito lang po tulad ng sinasabi natin, dahil si Daddy Frankie ay malaki na po ang bahay niya. Malaki na po ang marami na po siyang followers. Unlike ka-business na road to 600,000 pa lang. So magkaiba po ang programa, ang ang bilang na yan, sorry ba sa numero. But hopefully, ako dinadalangin ko na sa pagkakataong ito ay mas may mapulot po na aral ang ka-business sa bagay nito, idea. May mapulot silang idea kung paano pa iigtingin pa ang pagcha-charity. Kung atin pong matatandaan mga idol, nagkaroon po ng vlog si ka-business, di po ba? Ito po yung nabigyan natin ng reaction na magbibigay siya o magbibenta ng sasakyan para sa kanyang pag-charity mission. So, dito mga idol, sumagi sa isip ko na siguro ay mayroon talagang nakita na magandang idea si ka-business dito po sa sitwasyong ito.
So ako, para sa akin, mas sana binigyan natin ng impact, yung magandang resulta kung ano po ang magiging bunga ng pagkikitang ito ni Ka-Business at ni Daddy Frankie. Kasi kung ang pasok natin ay bibigyan natin ng mala-intriga, ano po yung sitwasyon na yan, lalabas po na parang ano po siya mga idol, self-interest po ang natin. Pero pag ganun pa man, ako para sa akin, this is just only my honest opinion. Ako na wala akong nakitang negatibo doon, wala akong nakitang masama sa senaryong yun dahil masaya silang naghiwalay, nagkausap sila ni Daddy Frankie at may binitawan pa nga si Daddy Frankie na sana kita tayo ulit. Mga idol, panoorin niyo po ang video and then sana po ay mag-comment din kayo rito. Tulungan niyo po ako. Paki-comment po ng inyong idea mga idol kung ano naman po ang inyong salubin. Sa muli po ako po si Taong Gala. Please do connect and follow Ka-Business Official, Ka-Business Family. Si Papa Dins po mga idol. Likewise si Mrs. Ka-Business. Ang ating pong mga kagawang at ang inyong abang lingkod Taong Gala. Pagpalang araw po sa ating lahat. God bless us all.